Administrative and logistics. Check the availability of physical supplies. Choosing a training venue. Prepare attendance sheets. Administrative and logistics. Prepare your presentations, video materials, music activity sheets or worksheets, and interactive tools for games, etc. Administrative and logistics. Technical testing and come up with contingency plans. Structure your session flow. Staffing requirements and preparation of pre-test and post-test. Let's go now to admin and logistics. So may administrative and logistical preparation kapag maglulunsad tayo ng training. Sabi ko nga sa inyo, di ba, early on, nung nagsisimula pa lang tayo sa Module 1, na being a trainer is not a joke kasi marami talaga tayong gagawin. Hindi lang yung ipiprepare yung sarili natin, pero marami pa tayong iba pa na ipiprepare. At ito nga yun, yung administrative and logistics. No? So number 1, check availability of supplies. Kapag gusto natin mag-train ng face-to-face, ganyan, at alam natin na yung mga sinet nating activities sa training design ay kumbaga matakaw sa mga supplies or gamit, mga meta cards. So, kailangan natin mag-prepare ng meta cards, bumili ng mga meta cards, pens, markers, ganyan, scratch. Lahat ng supplies na kailangan natin, kailangan available siya on the day of training. Mahirap po pumunta sa isang training na hindi natin bitbit lahat ng supplies na kailangan natin. So, lagi po nating tandaan, advance po ang mga ganitong preparation. At kailangan, pasok din po yan sa budgeting kapag nag-organize po tayo ng isang training. Number 2, training venue or choosing a training venue. Siyempre po, hindi lang naman sa pasok lang sa budget ang kailangan natin gawin kapag naghahanap tayo ng venue. Bukod sa cost, kailangan din po natin i-consider yung mga persons with disabilities na a-attend ng training natin. We need to choose a venue na kung saan accessible po siya. May accessible toilet or washroom, may accessible parking space, may accessible training room. At saka kung live-in training po ito, all the more that we need to check also kung may mga rooms na kung saan pwede silang magstay na accessible din. Bukod po dito, hindi lang naman yung accessibility ng venue yung kailangan nating tignan dyan. Yung sa supplies, kanina yung number 1, kailangan din nating i-check kung let's say nalaman natin, na-determine natin na yung trainee or possible trainee natin with disability may ibang needs, we need to factor in that sa mga supplies na kailangan natin bitbitin. Kasi kailangan nila yun learning support nila yun sa pag-attend sa training. Number 3, prepare attendance sheets. While it sounds so simple, very important na meron po tayo. We need to track ilan yung trainees na pumasok, ilan yung hindi nakatapos at hindi tinapos ang training, at ilan din yung nakatapos. It's a form of data, so kailangan alam natin kung sino yung umaalis, hindi tinatapos yung training, tsaka yung nagtatapos, lalo na kapag yung training na yan ay sabihin na natin certification training. Sobrang importante po na alam natin, natatrack natin kung sino-sino sila. Kasi, syempre may impact din po diyan sa preparation ng budget, kasi kung hotel yan, ilan ba yung nag-avail na nitong food, etc. Yung mga admin side doon, kailangan yun. Although, sa mga malalaking training, hindi naman po kayo nag-iisa. May kasama naman kayong taga-finance, may kasama pa kayong fellow trainers, pero it's important na alam nyo din, para kapag kayo ang pinag-handle ng training, alam nyo po yung mga back-end preparations or admin preparations na kailangan, katulad nito. So, not all the time naman, mag-isa lang naman po kayo, but it's important that you also take note of all these things. So next, tip. Kailangan po mag-prepare tayo ng mga presentation materials natin. Kung ito ay video, music, lalo na kung gumagamit po tayo ng mga interactive software. Yung iba gumagamit ng survey, yung mga online survey. So kailangan yung mga Slido or yung mga, yung mga popular survey tool, SurveyMonkey. Yan, kailangan i-prepare natin sila ahead of time para magamit natin sa activity or sa actual events. Kumbaga, minsan kahit madali lang siyang gawin, minsan nakakampante na, tsaka na lang, on the day na lang. Pero mas advisable po talaga na gawin natin siya beforehand. And yung mga music, i-download po natin. Kasi po, hindi natin masasabi, minsan hindi maganda yung internet connection, magkakos po yun ng delay. Kaya kung alam nating video ito or music, mas mabuti na i-download na lang po muna natin siya para meron po tayong offline copy. Next would be yung dry run or yung technical testing. Bakit po kaya importante yung technical testing sa dry run? I guess it's needless to say na kailangan talaga siyang gawin before the training itself. Kunyari, nakaschedule yung training natin ng Wednesday, Thursday, Friday, at least
Monday, Tuesday, nagta-technical testing na po tayo, nagta-dry run tayo ng flow ng training natin. Kasi hindi nga po natin masasabi, no? Nililesen po kasi natin yung risk. Kahit na sinabi ko kanina doon sa being an effective trainer, we should be prepared for the unexpected. While I said that, na dapat kaya natin yung tumayo or bumangon from unexpected situation, ito rin kasing mga preparation naman na sinasabi ko ngayon, kailangan natin talaga siya gawin before or in advance to lessen the risk. At mas maganda po na mas prepared tayo, mas maganda po ang facilitation natin ng learning, mas hindi tayo pagod, mas magiging flawless yung flow ng training natin. Next naman would be structure your flow. Okay, so meron tayong training design, kabisado na natin, na-prepare na natin lahat ng materials natin. Pero importante po na kailangan yung structuring our flow, may flow din tayo for the program para hindi tayo lahat naliligaw. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, mag-isa lang tayong trainer. Usually, we work with a training team, we work with other trainers. So, importante na structured yung flow nating lahat at meron tayong gagawin ganun na advance din natin gagawin. Kasi, mahirap pag naging chaotic yung situation natin sa actual training. Kawawa yung trainees natin, mahihilo sila kung ano na yung takbo ng flow natin. Tapos, new learning pa, so baka hindi natin ma-ensure yung accuracy and hindi ma-maximize yung learning nila kasi nga magulo yung flow natin. And lastly, yung staffing requirements. Sa staffing requirements, kailangan alam din natin, kung malaki ang training na gagawin natin, malaki yung target natin, dapat magdagdag tayo ng training assistants, magdagdag syempre, lahat tataas, dadami yung supplies, yung sa venue, tataas din kasi kailangan natin mag-source ng mas malaking venue, yung mas malaki ang capacity and all that. Most especially, dapat above everything na pinaprepare natin, mag-prepare tayo ng contingency plan. Pag wala po tayong plan B or contingency plan, yun talaga yung mas mahirap. So, yung staffing requirements natin, kailangan kahit paano na-estimate natin. Siguro, kung marami tayong activities, dapat kung 6 yung groups, meron tayong 6 na facilitators or at least 6 na training assistant. So, we need to make sure na well-covered para wala din pong maiiwan na trainee. Kasi mahirap po pag may na-left out na trainee tapos hindi na natin na-monitor kung kamusta ba siya, baka siya na lang yung hindi nakaka-follow sa sessions natin. Kaya nga sabi ko rin po kanina, earlier sa discussions natin, na kapag skills building or competency building ang aim or goal ng ating training, ideally, dapat 20 to 25 po siya. Super max na yung 30 packs, pero hanggat maaari po 20 to 25. Para mas intimate and mas madali rin for you as a trainer na mamonitor silang lahat. Po pala, kailangan din nating maalala lagi yung preparation for persons with disabilities. Sana po i-ensure natin na alam natin kung ilan at sino-sino yung persons with disabilities na a-attend ng training. Kasi meron po silang accessibility requirements or reasonable accommodation na pangangailangan, lalo na kapag face-to-face or physical yung setup ng ating training. Bukod sa kailangan nating pumili ng accessible venue, kailangan din nating malaman ano pa yung iba nilang needs for the actual training. For example, kailangan ng sign language interpreter, we need to ensure na meron po tayong sign language interpreter na dadalhin during training. Meron tayong live captionist or live captioner para po sa hard of hearing. Tapos, accessible formats po para naman sa person with visual disabilities, lalo na yung mga handouts, PowerPoint. So, we need to make sure na meron silang accessible copies. Ito rin po ay kailangan na bahagi or parte ng preparation natin for training, whether virtual man yan or face-to-face. And lastly, tandaan po natin na pagdating po sa mga physical trainings, sa training team po, nakaangkla yung safety ng mga taong papupuntahin natin sa training. What do I mean by that? Ito po yung tinatawag na inclusive safety protocols. Wala naman pong special na safety protocols eh. Ang kailangan po natin gawin, ano po ba yung, alamin po muna natin, ano ba yung standard safety protocols sa venue? Kasi mamaya, magka-earthquake, magka-fire, kung anumang disaster yan na bigla-biglang nangyayari unexpectedly, ang makakatulong po sa atin dyan ay gawin nating inclusive yung standard safety protocols ng hotel. That's why sa administrative and logistics preparation, kailangan po talaga, advance talaga natin siyang ginagawa. So, alamin natin kung ano yung standard protocol nila doon sa chosen venue natin at gawin natin siyang inclusive. Aralin natin at tingnan natin kung paano natin siya pwedeng gawing inclusive dahil
alam natin, no, bago sa actual training, na meron palang pupunta at a-attend sa atin na person with disability. So, importante yon. Dahil nasa physical venue tayo, syempre, yung responsibility, yung safety ng lahat, whether may disability or wala, yung trainees natin, it's under our care. So, we need to make sure na even yung safety protocols, tinitignan din natin at gagawin din natin siyang inclusive. Yun. So, I hope okay po at marami tayong na-pick up from the admin and logistics ng training kasi we need to make sure po talaga na well-prepared po tayo and wala pong naiiwan or no one is left behind in our preparation.